Sige. Magandang gabi sa inyong lahat. Tayo muli ay magpapatuloy sa ating Bible study at hilingin lang natin ang gabay ng ating Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, aming Ama, kami po ay naninikluhod sa inyo, humihingi ng gabay at tulong sa maselang diskusyon patungkol po sa aming pag-aaralan ngayong gabi. So we pray for godly wisdom and understanding, naway makita namin yung kabuuan nito at the same time ano ang aral na gusto mong ituro sa amin dito. So Lord, ang banal na spirito, siya po ang maging guro namin sa aming pag-upo sa inyong paanan. Itong aming samod dalangin kay Kristo Jesus. Amen. So tayo na sa Matthew chapter 5 verses 31 to 32. So dalawang verse lang. So babasahin ko sa NIV. It has been said, anyone who divorces his wife must give her a certificate of divorce. But I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. So, aking ang nabanggit kanina na napakaselan po itong ating topic ngayon. May mga iba-ibang pananaw ang mga pastors at mga scholars, mga Kristiyano patungkol dito. So, I hope mabibigyan natin ng magandang paliwanag ang lahat ng ito. So, yung ating napag-usapan kagabi is yung adultery. At ang adultery is yung unfaithfulness to one's spouse or yung accommodating another person's unfaithfulness to that person's spouse. Ibig sabihin yan ikaw nangangalunya sa isang tao na pagmamay-ari na ng iba. Ayan. So, yung pinag-usapan nga natin kagabi, yung lust, okay, is one form of such unfaithfulness. Isang form ng unfaithfulness yung lust. At ang divorce, yan naman ay isa na namang halimbawa ng pagiging hindi tapat sa iyong asawa. Yan. So, ibig sabihin, kapag binitray mo yung asawa mo sa pamamagitan ng divorce, ay para rin nagpapakita ka ng unfaithfulness o di katapatan. Walang katapatan sa iyong sinumpaang pag-marriage. Okay? So, ibig sabihin, mabigat ang pinapakita ng mga sinabi ng ating Panginoon dito regarding sa divorce. Dahil nga, gaya ng isang adulterer o yung pangangalunya, sabi nga, it warrants the same punishment
At ang punishment na yan is damnation. Kita natin yan sa ating nabasa nung nakaraan, kahapon. Yung sa verse 29, if your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown in hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. So, ibig sabihin, damnation talaga, eternal punishment. Ano? Now, bago ako ma-misunderstood, okay, yan, pinauna ko lang na yung pinaka surface level, yan ang makikita natin pagdating sa patungkol sa divorce. Sabi nga sa prinsipyo, ang pag-aasawang muli, sa principle ito yung pag-aasawang muli is adulterous because God rejects the validity of the divorce. Nung sinabi nga ng ating Panginoon, I hate divorce. Totoo naman, sinabi niya yan sa Malakay. Okay? So, at least yung muna ang ating nakikita, no? Kasi gusto kong bigyan ng diin bakit nasabi ng ating Diyos sa lumang tipan, yung I hate divorce, and then ito rin ang ating Panginoon, Jesus declares, sabi nga, that God does not accept divorce. Kaya't sinasabi, yung isang diborsyadong babae ay nananatiling kasal sa mata ng Diyos sa kanyang unang asawa. Kaya't yung kanyang pag-aasawang muli ay nagiging adulterous. Yan ang ibig sabihin ng dyan sa verse 32. But I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery. So, ibig sabihin, yung taong naargabyado, at halimbawa ang case dito is yung lalaki ang siyang nangalunya, at dahil dito hindi na magandang relasyon nila mag-asawa, at ngayon yung lalaki mismo ang humingi ng divorce. Yung babae, siya ang biktima. Okay? Kaya't sinasabi rito, he becomes now a victim of adultery. And anyone who marries a divorced woman commits adultery. So, ibig sabihin, pag ating titingnan ito as a face value, yung walang kasalanang babae, para tuloy lalabas na, sabi nga, kapag siya ay inasawa, dahil siya isang divorced na babae, ibig sabihin, then, meron na namang adultery. Dahil nga yun yung sinasaad dyan. Okay? Now, ito ay sa surface level lang. Okay? Hindi pa natin ito na huhukay ng malalim. Okay? So, yan muna yung one side ng pananaw patungkol dito sa verse na ito. Noong kapanahunan ng mga tao sa lumang tipan at maging sa bagong tipan nung panahon ng ating Panginoong Hesus at maging sa panahon ng mga apostoles, okay? Yung mga Hudyo na naninirahan doon sa Palestine, okay, ay sila pinapayagan, okay, na makapag-asawa ng mahigit sa isang asawa. Okay, medyo nakakataas ng mata, no? Parang nakakataas ng kilay. Ha? Totoo? Oh. Pero sabi nga, yung pagsasaluhan nyo ang isang babae,
So, ibig sabihin, kukunin ng isang lalaki, tapos kukunin muli ng ibang lalaki, ito ay no-no sa kanila. Adultery ito. So, sa kanila parang, kumuha ka na lang ng 5 asawa, at least ikaw lang ang asawa, isang lalaki, 5 babae, pero wag yung isang asawa, isang babae pinag-aagawan ng 2 lalaki o 3 lalaki. So, yun daw ang hindi tama. Okay. So, sa kanila, yun yung kanilang pagkaunawa. Kaya mas maganda na lang mag-asawa ng marami kaysa na mahulog sila sa tinatawag na adultery and later mag-divorce. Yan. So nung panahon ng mga Hudyo, binibigyan ng certificate of divorce ng lalaki kasi walang karapatan yung babae sa kanilang kultura, no, na mag-divorce. Ang lalaki ang nagdi-divorce. So kung gusto niyang kumbaga maitsapwera yung kanyang asawa, actually pag titingnan nga natin, I think na nasabi ko na rin to sa ibang Bible study ko, no, na ang mga kalalakihan noon, ng mga Hudyo na may asawa, kapag ka hindi lang nagustuhan ng lalaki ang luto ng kanyang asawa, ang babae, ay pwede niya nang i-divorce. Kaya bibigyan niya na ng certificate of divorce. Kapag ka hindi lang maganda ang bigkas ng pananalita ng babae, halimbawa talagang inaway niya ang kanyang asawang lalaki, ay pwedeng na siyang i-divorce. Okay? So kung halimbawang natapon mo yung pagkain doon mismo sa mismong lap ng asawang lalaki, di natapunan siya ng pagkain, pwede kanya nang i-divorce. Okay? At yung iba, sa panahon nga ng mga apostoles, pwede kang i-divorce ng iyong asawa kahit wala ang iyong consent. Magugulat ka na lang, hindi ka na niya asawa. Okay? So ngayon, babalik ulit tayo dito. Now, may mga ilang iglesia, at ito isa sa mga aking naalala is yung iglesia namin noon, no? Ako'y nasa Dubai. Na ang kanilang pananaw is literal ang kanilang pag-intindi dito sa verses na ito na ating inaaral, na kapag ka ang mga halimbawa may nangyari kasi noon na hiniwalay niya yung asawa niya sa Pilipinas at siya ngayon ay nandoon sa Dubai, and then nagkaroon siya ng pamilya doon. So nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon din siya ng mga anak. Now, yung mga ilang churches, ang kanilang hindi pa siya Kristiyano noon. Now ito, nung naging Kristiyano siya, ang naging payo ng pastor doon ay iwan mo yung kinakasama mo at balikan mo yung original mong asawa. So yun ang ginawa niya. So ngayon, napabayaan ngayon itong bago yung pangalawang pamilya niya at malalaki na rin yung mga anak niya doon. So, yung mga ibang churches, ganito ang pananaw nila pagdating po dito sa passage na ito, na kung naalala mo na ikaw pala ay kasal dun sa unang asawa at nagkaroon ka ng panibagong pamilya,
then ibig sabihin you are committing adultery. At dahil dito, sabi nga, you have to break yung relasyon mo dito sa pangalawang asawa at balikan mo yung original na asawa mo. Na magandang tingnan kung ating tutuusin sa surface level dahil nga siyempre yung original yun. Paano kung sakaling nagkaroon na pala siya ng say may pamilya na rin yung unang asawa niya, or sabihin natin inayos nila yung annulment at ngayon nagkaroon siya ng bagong pamilya, so medyo lalong naging komplikado yung sitwasyon. So yung passage na ito ay kailangan nating aralin maigi. Ano ba ang gustong iparating sa atin dito ng Diyos sa mga salitang ito? So babalik tayo dahil usually ang pinag-uugatan nito ay yung ating inaral kagabi, yung adultery. Okay? Pagiging unfaithful sa isang asawa. Kaya nga gusto mo hiwalayan dahil meron kang gustong ipalit. Usually ganun ang nangyayari sa panahon na yon. And sa panahon din natin. Okay. Pero sabi nga, kapag ka nagkaroon ng divorce, either yung dalawang partido, alam ba kung adultery nangyari yan, ibig sabihin may isa. But pwede rin na sabay sila, dalawa na nagkaroon ng relasyon. At dahil dito, both parties ay naging unfaithful doon sa kanilang kumbaga vow sa kanilang marriage. 'Di ba nung tayo'y kinasal, talagang sinabi natin sa harap ng dambana, sa harap ng pare o sa harap ng pastor o sa harap ng Diyos, till death do us part. Wala naman nag-aasawa na nag-iisip na after 3 years i-divorce ko yung asawa ko. Wala namang ganun. Usually talagang mahal mo yung pakakasalan mo. Kaya ka nga nagpakasal. Okay? Pero bakit nauuwi sa divorce? Bakit nangyayari ito? At hindi lang ito sa mga unbelievers, kundi maging sa mga Kristiyano. Nangyayari din ang mga ito. So, sabi nga, hindi mo kailangan na na i-divorce ang asawa mo para masabi mo lang na ayaw mo na dun sa taong yun. The mere fact na ang isang tao na kahit hindi niya i-divorce yung kanyang asawa, pero dahil hindi niya maipakita yung tunay na pagmamahal para sa kanyang asawa, okay, o dahil sa kinasusuklaman niya ang kanyang asawa, ay para na rin dinivorce mo na yung asawa mo. So, ibig sabihin na ang problema dito ay hindi yung inyong pinirmahan na kontrata sa pagpapakasal. Kung hindi, it is a matter of the heart. So, yun ang gustong ipunto ng ating Panginoong Hesus. Yung kanyang mga tagapakinig, mind you guys na ito ay still part nung Sermon on the Mount. Nauna yung Beatitudes, tapos itong na nga, yung mga katuruan na ito. So, ang gustong puntiryahin ng ating Panginoong Hesus ay hindi yung external na pagsunod doon sa batas, gaya ng nakahulugan ng mga Hudyo na
sila ay sumunod doon sa batas ni Moises to the point na nung dumating ang ating Panginoong Hesus ay hindi nila nakita na ito pala yung pangako doon sa lumang tipan, itong parating na Misaya. So akala nila si Jesus ay isang manggagancho lamang, isang con artist, at dahil dito nanguna pa mga religious leaders para ipapatay siya at natupad nga nung siya ay mapako sa krus. So dito makikita natin na ganun din ang puntirin ng ating Panginoon. Tinitingnan niya kung tama ba ang ating puso. Okay? Una, ang tanong, bakit kailangan mong i-divorce ang asawa mo? Kung sa una ay hinangad mo siya at gusto mo mapangasawa, tapos na ganyan, dahil lang sa hindi mo nagustuhan ng ugali, hindi mo na, hindi mo nakita sa kanya yung expectation na gusto mo, or ikinukumpara mo siya sa ibang lalaki o sa ibang asawa, kaya't nagkakaroon ka ngayon ng pananaw at kaisipan na i-divorce na lang ang asawa mo. Ayan. So matutal, hindi yung puso mo ang tinitingnan mo, kung hindi yung pansarili mong pagnanais, yung sarili mong kapakanan, yung kaligayahan mo. So nakatingin ka na naman sa sarili mo. So sabi ko nga, ang sisira sa relasyon ng mag-asawa ay yung tatlong S, di ba? Selfishness, selfishness, selfishness. Kapag ka ikay nakatingin sa sarili mo, ay talagang makikita mo na hindi maganda ang nasa paligid mo dahil sarili mo lang nakikita mo eh. Dahil hindi mo makita na ang gusto mo sana sa asawa mo, sana ganito siya, sana ganitong ginagawa niya, sana ganyan. Pero hindi nga ganun. Pero ikaw, nag-iisip ka na buti pa kung yun ang napangasawa ko. Sana siya na lang. Sana hindi na lang kami na natuloy na magpakasal. So nauuwi tuloy sa punto na sa panahon ng ating Panginoon at sa ibang bansa, usong-uso nga ang divorce. Kapag hindi nag-work out, dahil hindi compatible, then divorce. Pero sabi nga, there's no such thing as a compatible relationship. Always, sabi nga, magkasalungat, magkaiba ang babae sa lalaki, dahil nga, ganun tayo ginawa ng Diyos. Para nang sa ganun, mag-compensate tayo sa bawat isa. Magtulungan tayo. Yung kahinaan ng isa, kalakasan naman ng kabila. Yung kalakasan ng kabila, kahinaan naman ng isa. So, ibig sabihin, ganun yan. Give and take. Kaya nga, yan, makikita natin sa loob ng marriage. So, ang gustong ipunto dito ng Panginoon nung sabihin niyang ng ating Diyos na I hate divorce at ito ay sinigundahan nga ng ating Panginoon, okay, ay sa kadahilanan na gusto niya ay i-work out natin yung ating relasyon sa loob ng ating marriage. Okay? Huwag tayong mag-isip na hopeless na o useless na. Okay? Unless of course, darating din tayo dyan sa punto niyan later, may mga parameters na kung saan ay pwedeng mauwi nga doon sa divorce at magkaroon pa ng remarriage. Pero sa una, sabi nga, ay hindi yan ang gusto ng ating Diyos. Kaya nga sinabi niya, for a man shall leave his father and mother and will become one with his wife. Okay? So, ibig sabihin nun na one flesh. Isa kayo sa paningin ng Diyos. Kaya't kapag ka nauwi ito sa divorce, lalabas na parang yung katawan ninyo ay hinati ninyo. So, parang sinasabi niyo, pinapatay niyo ang sarili ninyo. Kaya ngayon yung warning
dito. It is a warning against sin of abandonment. Kapag iniwan mo ang asawa mo, okay, na doon ka kasal, kasalanang malaki yan. At sabi nga, yung mga naargabyado, nandun din naman ang puso ng ating Panginoon. Okay? Dahil nga hindi naman nila hangad na sila ay mauwi sa divorce. Pero nagpilit yung kabila at yung kabila na nagpilit, siya naman ang gumawa ng kasalanan at dahil dito, nauwi nga sa divorce. So, ang pinoprotektahan dito ng ating Panginoon is yung sanctity ng marriage. Para makita natin na hindi lang natin susundin yung batas ayon lang sa external dahil sa feelings natin, sa emotions natin, dahil sa nakikita natin, dahil sa wala na I mean, hindi ka na masaya. Oh. So, hindi daw doon. Yun ang gustong iparating ng ating Panginoon. So, eto ngayon tayo. Dapat daw, maipakita natin ang compassion, yung love, yung faithfulness, yung katapatan sa ating mga asawa dahil ito mismo ang ginawa ng ating Panginoon. Sa Ephesians chapter 5, sinabi nga niya na just as Christ loved the church, He gave Himself for the church. Okay? So siya'y nagpakahirap, binibuhis niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. So ganun din dapat pagdating sa relasyon sa marriage, na dapat both parties, the man and the woman, ought to work together para maiayos nila o maisalba pa nila ang relasyon nila. Kaysa yung mag-give up na sila at sabihin na lang nilang hahanap na lang ako ng iba. Now, dadako naman tayo dun sa sinabi dyan na, but I tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality makes her the victim of adultery, and anyone who marries a divorced woman commits adultery. So, may mga exception. Now, bago natin bigyan ng diin ito at sabihin natin, buti naman at mayroong exception. Sabi ko, lagi kong idinidiin, hindi yung dahil may exception at doon na lang tayo titingin sa exception. At ngayon, mag-aabang ngayon tayo na mahulog yung ating partner sa kasalanan. Halimbawa ng adultery o sexual immorality, at pag nagawa niya yun, meron ka na ngayong bala. Sasabihin mo ngayon, i-divorce na kita. Hindi po ganoon ang gustong iparating ng ating Panginoon. Okay? Itong exception sabi nga, last resort ito. Kapag ka talagang sa punto na ginawa nyo na ang lahat and God knows that you have really exerted your effort to really save the marriage, to win back your partner, talagang wala. Dahil nga siya nagpapatuloy sa kasalanan, sa kanyang sexual immoralidad, or yung punto na ang buhay mo'y nanganganib na dahil pwede kanyang patayin dahil nga may topak na siya sa ulo, or dahil mainitin ang ulo niya ay nagwawala siya to the point na sinasaktan kanya. So you are a battered spouse, okay, whether man or woman. Okay? So yung marami pang mga examples, but at least yun yung mga nakikita natin ng mga kadahilanan sa panahon natin ngayon. Okay?
So, yun yung sinasabing exception to the rule. So, kailangan natin i-qualify ngayon ito. Okay? Pag ating titingnan, ang buong katuruan sa marriage sa Biblia ay sinasabi talaga doon na pag-igihan ninyo na ayusin ang inyong pagsasama. Kaya't kinakailangan nandun yung absolute faithfulness, yung katapatan ng bawat isa sa marriage. Okay? So, si Apostle Paul, makikita natin na kanyang binigyan ng konting detalye yung patungkol nga dito sa pag-aasawa sa 1 Corinthians chapter 7. So tayo pupunta tayo sandali doon. Ito'y naaral na natin, itong libro ng Korinto. But anyway, let us just go there for a while. So sinasabi niya dyan sa verse 10 ng chapter 7 ng 1 Corinthians, "To the married I give this command, not I but the Lord. A wife must not separate from her husband." Okay? "But if she does, she must remain unmarried, or else be reconciled to her husband, and a husband must not divorce his wife." So kung kayo'y parehas na believer, at dumating sa punto na yung asawang babae gustong humiwalay sa kanyang asawa, pwede pero hindi siya pwede mag-asawa. Okay? She has to remain unmarried, or else bumalik siya sa kanyang asawa. At the same time, yung husband, hindi niya pwedeng i-divorce yung kanyang wife. So makikita natin din dito, si Apostle Paul is consistent with the teaching of Christ, and likewise, ano ang gusto ng ating Panginoon. Sabi nga niya, I hate divorce. Sa totoo lang. Okay. But sabi rito, sa verse 12, "To the rest I say this, I, not the Lord, if any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. And if a woman has a husband who is not a believer and is willing to live with her, she must not divorce him. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife, and the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy." Okay. So dito sinasabi na kapag meron kang unbelieving na spouse, whether lalaki o babae ang tinutukoy, at gusto niya manatili sa iyo, wag mo siyang i-divorce. Yun lang ang punto diyan. Okay? So, patuloy rin kayo magsama. Dahil nga, nasasanctify yung asawa mo dahil ang isa sa inyo ay Kristiyano. At the same time, malinis ang inyong mga anak sa paningin ng Diyos dahil nga sa isa sa inyo ay Kristiyano, at sa pagiging Kristiyano mo, nasasanctify mo, hindi lang asawa mo, pati ang buong pamilya mo. Kaya, sabi nga, they are holy. Pero, sabi nga, verse 15, "But if the unbeliever lives," yung unbelieving spouse, husband or wife yan, ay gustong umalis, sabi nga, then, tanggapin mo, payagan mo. Bakit? Sabi nga, "The brother or the sister is not bound in such circumstances. God has called us to live in peace. How do you know, wife, whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife?" So, dito pinapakita na kailangan din natin mabuhay sa katahimikan, and thereby kung ang sitwasyon na ng
ng relasyon mag-asawa ay hindi na maganda, lalo na dahil nga nakita ng asawa mo ikay Kristiyano ay ayaw niya. Gusto niya yung dati mong galaw at kilos. Then sabi nga, kung siya gustong umalis, then payagan mo. Okay? So ibig sabihin, hindi ka bound by anything na magtitiis ka na lang bang panghabang buhay dahil yung asawa mo ay unbeliever. Pero hindi ko sinasabing ikaw ang mag-uudyok sa kanya na umalis. Okay? Hindi. Because ang ugali ng isang believer is that andun yung tinatawag nga na long suffering. Yung pagtitiis. Okay? Bakit? Kasi ang tinitingnan mo is yung kapakanan ng kanyang kaluluwa. Hindi na yung kapakanan ng kanyang personal na pamumuhay dito sa lupa. Ang gusto mo ay siya maligtas. Pero sabi nga, may question doon si Apostle Paul. Pag siya mismo ay nag-insist na, hindi, alis na talaga ako. Kumbaga, hindi naman ibig sabihin yan out of the blue, biglang nagsalita lang yung asawa mo na, bukas alis na ako. Hindi, ibig sabihin, may mga pangyayari na naganap na talagang umabot ng taon na humantong sa gano'n na talagang hindi na talaga maayos. Kasi talagang hindi niya talaga makita ang Panginoon. Okay? Hindi niya makilala. Ayaw niyang kilalanin. And thereby, sabi nga, palayain mo siya. Okay? Yun. So, ang punto doon is, sabi nga, hindi tayo ang siyang nagliligtas. Well, andun yung desire natin na maligtas yung ating mga mahal sa buhay, pero prerogative ng Diyos yan. Ang atin is manalangin, ang sa atin ay hoping na one day magigising yung ating spouse sa kanilang pagkabulag at sila'y makakakilala sa Panginoon. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa exception. Ano? Yung exception na sinasabi ni Matthew at the same time ni Paul, makikita natin na ang taong nag-file ng divorce, siya yung actually may ginawang hindi tama. Kaya siya nagfa-file ng divorce. Dahil kung nasa tama kang pag-iisip ay hindi mo maiisip na i-divorce ang asawa mo. Yun ang punto lang dyan. Okay? So, may mga prinsipyo dito sa mga biblical exception. Una, kailangan meron yung infidelity. Okay, yung hindi ka naging tapat sa asawa mo. Tinatago mo yung relasyon mo na booking ka naman na totoo. Or yung abandonment. Iniwan mo talaga yung asawa mo. So, ibig sabihin, ikaw yung nang iwan, tapos yung asawa mo, iniwan mo nag-iisa, at ngayon, i-divorce mo, then ibig sabihin, kasama siya dun sa divorce na yan, dahil mapipilitan siyang pumayag, at dahil dito, sabi nga, yung nagkasalang spouse o asawa, siya yung mananagot sa Diyos. At yung asawang nanatili, okay, though napilitan siya na mag-divorce nga sila ng kanyang asawa, siya na hindi nagkasala, okay, siya yung may karapatan na makapag-asawa pang muli. Okay? Bakit?
Kasi nga, siya yung aggrieved party. Siya yung wala namang ginawa. Tapos ngayon, siya pa yung i-divorce. I-double jeopardy na. Tapos, gagatungan gagatungan pa ng mga tao sa paligid na sasabihin, ay, divorced yan. Wala naman siyang ginawang kasalanan. And thereby, absuelto siya pagdating doon. Kaya kung dumating sa puntong na divorce na sila, then yung asawang matino ay maaring maghanap na ng kanyang mapapangasawa. So, hindi ganun kadali na ganun-ganun lang na mag-aasawa ka. Ibig sabihin, talagang humantong sa punto na talagang hindi na talaga makayang maayos pa yung marriage. Okay? Now, wag din natin titingnan ito sa punto na susubukan lang, pero yung pala nasa likod ng isipan mo, hindi, i-divorce ko pa rin ito, di-divorce ko pa rin. Hindi talagang sabihin, nandun yung genuine na desire mo na sana maayos pa. Okay? Tapos yung nga nagkaroon ng issue. At yung issue nga na yan ay yun, either sexual immorality or abandonment. Okay? Okay. So yan. So yun ang atin dapat makita. Tapos yung divorce ay kailangan pinaka last resort na yan. Okay? Last resort yan. Hindi natin yan paunang bala gaya ng mga ginagawa ng mga Hudyo noon. Okay? So, ibig sabihin, ang divorce should not be a means or itong exception na nakalagay dito sa Bible ay hindi dapat natin to tingnan as an excuse to escape a difficult marriage. Hindi na dapat natin titingnan niya na, ay, ang hirap-hirap na ng marriage ko. Kasi in the first place, bakit siyang inasawa mo? Ayan. Kung alam mo palang mauuwi sa pagiging difficult. Kaya nga, pinakasalan mo ay dahil sa gusto mo na makasama siya panghabang panahon, till death do you part. Yan. So, wag natin gagamitin yung exception dahil lang sa ang hirap na nitong sitwasyon ng aming pagsasama. Okay? Dahil ibig sabihin lang nun, may solusyon. Hindi divorce ang solusyon doon kung nakikita mong medyo mahirap yung pagsasama ninyo. Pwedeng pag-usapan, pwedeng, sabi nga, counseling, pwedeng pag hinipo kayo ng Panginoon at makakilala kayo. At kung kayo'y nakakilala, masunod nyo yung mga batas na sinasaad patungkol sa mag-asawa, then merong solusyon. Okay? So, wag natin kukunin yon exception na parang, at least may exception to the rule. Kukunin ko na yon. I'll grab that opportunity. Hindi po. Ayan. Okay? So, dito, kung bakit hindi binibigyan ng pansin ng ating Panginoon ang divorce, ay dahil nga, una, pinoprotektahan niya ang sanctity ng marriage. Pangalawa is yung taong maaargabyado pagdating sa punto na ididemand ng isang partido yung kanyang kalayaan na ang kanyang kadahilanan ay mali. Siya na yung gumawa ng kasalanan, siya pa yung magdi-divorce. Mali. Dapat sana, yung humingi ng divorce ay yung aggrieved party. Dapat ganun. So, ang pinoprotektahan dito yung naargabyadong partner. Okay? So, yan.
So, sinasabi na wag natin gagamitin itong exception clause na ito yung legal means natin. Kasi nga, binabalik lang tayo ng sumulat nito, si Mateo, na ito ay patungkol sa Sermon on the Mount. And ang Sermon on the Mount is katuruan para doon sa mga taong nasa loob na ng kaharian. Hindi ito para sa mga taong hindi pa mananampalataya. Ibig sabihin na makakaya ng taong hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, niligtas ng Diyos, na makayanan niya na makasama niya ang kanyang asawa hanggang sa kamatayan. Whether yung kanyang asawa ay isang unbeliever o believer na hindi niya na maintindihan. Dahil nga talagang wala na, hindi niya ma-gets. Okay? So, yun. Okay? Ayan. Kaya't oppose talaga ang ating Panginoon pagdating sa divorce. Dahil nga sisirain nito hindi lang ang inyong relasyon mag-asawa, kundi ang buong pamilya. Kaya't ganun na lang ang turo niya patungkol sa relasyon ng mga mag-asawa, pati si Apostol Pablo, ganun din, at patungkol din sa ating relasyon sa ating mga anak. Tingnan nyo ang mga pamilya na ang mga magulang ay nag-divorce. Though titingnan natin, karamihan dyan sa mga artista, nakikita natin na gano'n na nangyari. At ngayon sinusundan at ginagawa silang mga ehemplo ng mga kabataan ngayon na ganun din pag ako nag-asawa at ang mga anak ko ay maaaring hindi kami magtagal ng aking asawa. Siguro maganda magkaroon kami ng pre-arrangement, na prenuptial agreement para at least maayos yung hatian. Para kagaya nila Bill Gates at si Melinda Gates. After 30 years of marriage, ngayon sila ay magkahiwalay na. Pero sabi ko nga, mga unbelievers yan. Pero nangyayari rin yan sa mga believers sa Amerika. Mas marami pa nga ang mga taong nagdi-divorce ng mga so-called Christians doon sa Amerika. Parang mali yung kanilang pananaw pagdating sa marriage. Hindi nila nakikita yung biblical essence nun na marami ang maapektuhan nito, maraming madadamay. Kaya't sabi nga, kailangan ma-prevent ito, kaya't ang tinitingnan ng ating Panginoon is, ano bang laman ng puso mo? Yun. So, babalik tayo sa puso. Kung ikaw ba ay tunay na anak ko, then ibig sabihin, makakaya mo magpasakop sa iyong asawa. Kung ikay asawang babae, ikaw naman lalaki, makakaya mong mahalin ang asawa mo gaya ng pagmamahal na ginawa ko sa aking iglesia. So ganun, babalik at babalik tayo dun sa gospel, babalik at babalik tayo sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya I believe na though merong exception na pwedeng magkaroon ng divorce at remarriage, but sabi ko nga, hindi iyan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Ang pagtuunan natin ng pansin is yung bakit in-institute ng Diyos ang marriage in the first place sa mag-asawa. Dahil ito ang gusto niya. Okay? So, medyo maselan, mabigat, pero I hope and pray na nabigyan natin ito ng linaw sa turong ito. Purihin ng Diyos, magandang gabi po sa inyong lahat.